At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan po natin dito ang ibinahaging pananaw ng crypto researcher na si Smoke, kung saan ay nananawagan siya sa mga tagasunod na maghanda para sa darating na malaking technological na super cycle. Ang panawagang ito ay binatay po sa isang video mula kay Maximus Crypto na masusing naghimay sa isang opisyal na dokumento mula sa kilalang financial institution sa Morgan Stanley na naglalahad kung saan patungo po ang buong mundo ng finance. Ayon po na sa nasabing ulat, ipinapakita na ang mga market sa kasalukuyan ay malamang na nasa maagang yugto ng panibagong productivity boom. Ikinumpara ito sa mga nakaraang yugto ng pag-usbong ng personal computers at ng internet, kung saan ang makabagong technology ay sabay-sabay na sumisipa pataas kasabay po ng paglago ng produksyon sa lipunan. Ngayon para po sa akin, ang ganitong klaseng analysis mula sa mga higanting bangko ay nagpapatunay lamang na ang mga digital asset ay hindi na basta-basta binabaliwala, kundi seryoso ng pinag-aaralan bilang foundation ng susunod na henerasyon ng ekonomiya. Ang kasalukuyang panahon ay nagpapakita ng mga katulad na sinyales na nakita natin noong nagsisimula pa lamang lumago ang mga makabagong sistema sa buong mundo. At ngayon, paano po pinangungunahan ng tokenization ang susunod na S-curve? Feature po sa dokumento ng Morgan Stanley na ang crypto asset tokenization ang siyang pangunahing technology na mangunguna po. Yan, mangunguna sa susunod na S-curve ng paglago. Ayan, ayon po sa pagsusuri ni Maximus Crypto, inilarawan po sa dokumento na ang industriya ay kasalukuyang nakatayo mismo sa gilid sa isang bagong S-curve na pinapagana ng mga makabagong solusyon sa digital na mundo. Kasama po ang artificial intelligence at saka cloud infrastructure. Ang distributed ledger technology o DLT ay malinaw po na itinuturing bilang isa sa mga pangunahing pwersa ng pagbabagong ito. Ayan, ang pagpapalitan po ng halaga sa pamamagitan ng makabagong ledger ay nagbibigay daan upang mas maging mabilis, ligtas at malinaw po ang transaction sa pagitan ng iba't ibang institution sa buong mundo. At ayan, sa aking opinion, ang pagkilala po ng mga tradisyonal na institution sa kahalagahan ng tokenization ay nagpapakita na ang technology sa likod ng blockchain ay unti-unti nang nagiging bahagi ng pangunahing financial system. Malayo po sa mga maling akala ng iba na ito ay panandaliang libangan lamang. Ngayon ay bakit po ba marami pa ring tao ang walang alam tungkol sa crypto? Yan, most people still have no idea. Sa gitna ng mga development na ito, nagbahagi po si Maximus Crypto ng isang napakahalagang obserbasyon mula sa kanyang mga pang-araw-araw na pag-uusap sa mga ordinaryong tao. Ayon sa kanya, sa tuwing siya ay nakikipag-usap sa iba't ibang tao sa pang-araw-araw na buhay, ang pangalan ni Bitcoin ay nakakatanggap lamang ng napakababang pagkilala, habang ang mga pangalang tulad po ng Ripple at Stellar ay madalas ding nagdudulot ng blankong tingin. Pinatutunayan lamang nito na ang industriya ay nasa maagang yugto pa rin ng paglago. Gayunpaman, nagbigay po siya ng ibang pananaw na nagpapakita na ang sikat na pangalan ay hindi naman kinakailangan para magtagumpay ang isang sistema. Katulad ng evolution ng technology sa pagbabayad. Mula po sa mano-manong pag-swipe ng card, patungo sa magnetic stripes, mga chips, hanggang sa kasalukuyang contactless tap payments. Ang mga mamimili ay nakikinabang ng hindi po kinakailangang intindihin ang komplikadong technology sa likod nito. Para naman po sa aking opinion, ang puntong ito ay napakalinaw.
ang mga mamamayan ay gagamit po ng bagong financial system dahil po sa kaginhawaan at bilis nito. Ayan, hindi dahil alam nila ang bawat technical na detalye ng blockchain o ang token na kanilang ginagamit sa bawat araw. Paano naman po nakakonekta ang Ripple at regulatory clarity sa super cycle? Ikinonekta rin po ni Maximus Crypto ang kumpanya ng Ripple ng direkta sa palangkas na inilatag ng Morgan Stanley, lalo na sa paglalarawan nito bilang tagapayo ng tinatawag na Internet of Value. Ang konseptong ito ay tumutukoy po sa ugnayan sa pagitan ng paglago ng mga gumagamit o users at ng pagtaas ng halaga ng network, kung saan ang mga sistema ay nakakaranas ng mabilis na pagpapalago ng halaga kapag naabot na ang tinatawag na critical mass. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang regulasyon o regulatory clarity ang natitirang mahalagang sangkap na hinihintay ng buong market. Ayon sa kanya, ang mga kamakailang pagpupulong o meeting at mga hakbang sa pamahalaan ay nagpapakita na ang malinaw na patakaran ay paparating na at unti-unting ipapatupad kahit sa background pa lamang ng sistema. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang kombinasyon ng mga productivity boom na ito, ang pag-usbong ng tokenization at ang pagdating po ng malinaw na regulasyon ay magsisilbing pangunahing mitsa upang pasukin ng buong market ang inaabangang super cycle na siyang magdadala kay XRP at sa buong ecosystem sa mas mataas na antas ng tagumpay sa mga susunod na taon. Kaya ayan po ulit ang aktual na sinabi dito ni Smoke: prepare for the crypto super cycle. Ayan. Kapag sinabi po nating super cycle ay napakatindi po or napakalakas ng magiging kalagayan ng crypto sa mga panahong ito. Ayan, kaya tinawag na super. At linagyan pa niya rito 100. Ayan, ibig sabihin ay napakataas po ng guarantee o garantisado. Parang sinasabi niyang 100% na magaganap at magaganap ang crypto super cycle na ito. Kaya ganyan po katindi. Ayan yung ito po yung video clip na ibinahagi ni Smoke dito, na kung saan ay pinaliwanag po dito ni Maximus yung buong dokumento. Maaaring panoorin na lamang po ninyo rito. Isa po itong 3 minutes, mahigit 3 minutes na video clip. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.